ating mahal na Panginoong Diyos ay nagpapagaling physically, mentally, spiritually, and emotionally. Amen? Pero sa oras po na ito, mga kapatid, sa umagang ito, ang ating pong pag-uusapan, ito po ay mahalaga. At ito po ay patungkol sa inner healing. Hallelujah! Bago ka magkaroon ng inner healing, ay may inner hurt po tayo na kailangan po nating isuko sa ating mahal na Panginoong Diyos, na kailangan po nating bitawan at isuko, isurrender sa ating mahal na Panginoong Diyos upang nang sa ganon ay maranasan po natin yung kagalingan na nagmumula sa ating mahal na Panginoong Diyos, na kung saan kailangan po natin itong ipahayag upang nang sa ganon ay mapagaling po tayo ng ating mahal na Panginoong Diyos. Amen? At upang tayo po ay magamit mightily, effectively sa Kanya pong kubasan, magamit po tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoong Diyos ng maayos. Amen? Kaya nga sa umaga po ito ay may paanyaya po ang ating mahal na Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin, na kung tayo po ay nahihirapan, na kung tayo po ay nabibigat ang lubha, ang sabi ng ating mahal na Panginoong Diyos sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come," sabi niya, "all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Lumapit kayo, sabi ng ating mahal na Panginoong Diyos. Amen? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen? Hallelujah! May paanyaya po ang ating mahal na Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin, na kapag hindi mo na kaya, lumapit ka sa ating mahal na Panginoong Diyos, dahil sa Kanya ay makakasumpong tayo ng pag-asa. Amen? Alam niyo po minsan, kaya ang daming sumusuko sa buhay, nahihirapan sa buhay, dahil kahit na hirap na po, mga kapatid, ang loob niya, kahit nabigat na po yung pasanin niya, hindi pa din lumalapit sa Panginoon. At sasabihin niya, "No, kaya ko to. Okay lang ako. Kaya ko to with my own strategy. Kaya ko to sa sariling karunungan ko. Masosolve ko to. Kaya ko to." Pero kapag ka nag-fail, nabigo, hindi ginaya yung hamon, ang problema, sumusubo sa buhay. Kaya tuloy nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng depression, humahantong sa suicide. Because, mga kapatid, ang pride ay hindi lumalapit sa ating mahal na Panginoong Diyos. Because of pride, mga kapatid, ang sabi niya sa Proverbs chapter 11 verse 2, "When pride comes, then comes distraction." Kaya humahantong sa distraction, sa pagkalito, pagkasira, kawalan ng pag-asa, because of pride, mga kapatid. Kaya may paanyaya po ang ating mahal na Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin, na kapag tayo po ay nahihirapan at lubhang nabibigatan, lumapit po tayo sa ating mahal na Panginoong Diyos at magtiwala po tayong lubos sa Kanya. Amen? Amen. Lumapit tayo sa Kanya. Dahil sa Kanya ay may tunay na kapahingahan. You know, dito po sa Matthew chapter 11 verse 28, may dalawang rest po tayo makikita dyan. Yung unang rest po, mga kapatid, ay to sleep
sleep like a baby. Pansinin po natin yung baby. Mga kapatid, na kapag yan ay buhat-buhat ng kanyang ina o ama, at nakatulog po yan, wala na po yung pakialam sa kanyang paligid. Tama ba? Wala na po yung pakialam, bumabagyo man, o nagkakaroon ng gyera sa kanyang paligid. Mahimbing ang kanyang tulog. Basta, nasa bisig siya ng kanyang ama't ina. Bakit mahimbing ang kanyang tulog, mga kapatid? Dahil nagtitiwala siyang lubos kung sino yung humahawak po sa kanya. Amen? Panatag siya kung sino yung humahawak po sa kanya. Panatag siya, mga kapatid, na hindi siya bibitawan o itatapon. Panatag siya. Andoon, mga kapatid, yung tunay na kapahingahan sa kanya dahil nga siya po ay lubos na nagtitiwala sa ating mahal na Panginoong Diyos. Mga kapatid, dapat ma-develop din po sa atin ito na tayo ay lubos na magtiwala po sa Kanya. Ano man yung mga problema, ano man yung mga bumabagabag, gumugulo sa ating mga puso at isipan po natin. Bumabagyo man sa kapaligiran po natin. Ang daming mga discouragement, ang daming mga nakakadismaya. Kapag alam po natin na tayo po ay nasa ating mahal na Panginoong Diyos, huwag po tayo mangangamba. Amen? Magtiwala po tayo lubos sa ating mahal na Panginoong Diyos. Mag-rest po tayo like a baby sa presensya ng ating mahal na Panginoong Diyos. Amen? At yung pangalawa po na rest na makikita po natin dyan sa Matthew chapter 11 verse 29 is yung reconstruction of the soul. Nais ng ating mahal na Panginoong Diyos na habang tayo po ay nagpapahinga po sa Kanya, ay dapat ay may naaayos po sa ating pong buhay. May nare-reconstruct. Amen. Upang nang sa ganoon ay magkaroon po tayo ng tunay na inner healing. Habang tayo po ay nagpapahinga sa ating mahal na Panginoong Diyos. Ang word po na rest po rito, hindi po ito yung nagre-relax ka sa spa. Hindi po ito yung, nasa dagat ka, nasa mall ka. Amen? Kapag tinanong ka, anong ginagawa mo sa mall? Andito lang, agmul-mul dagat. At sasabihin natin, it's a rest. It's a relax. Nakakapag-relax po ba ng gano'n talaga? Nakakapagod pa nga. Di ba? Ang word po na rest dito, ito po yung habang nagre-rest ka sa Kanya, gumagawa ka sa Kanyang gawain. Amen? Naglilingkod ka, kahit na may mga nakikita kang nakakadismaya, mga problema, hindi ka masyadong maapektuhan. Bakit? Mga kapatid, nakarest ka sa ating mahal na Panginoong Diyos. Hindi ka masyadong maapektuhan dahil nasa presensya ka ng ating mahal na Panginoong Diyos. Bakit? Kasi siya ang nagbibigay ng lakas mo, ng tunay na kasiyahan mo. Siya ang nagbibigay ng pag-asa mo. Amen? Ang ating mahal na Panginoong Diyos ang siyang nagbibigay ng tunay na pag-asa po sa atin. At doon po yung tunay na kapayapaan sa puso at isipan po natin na hindi po kayang ibigay ng mundong ito, mga kapatid. Tanging ang ating mahal na Panginoong Diyos lamang ang siyang makakapag-supply ng mga ganito sa ating buhay. Amen? Hindi po natin pasusumbungan dito sa mundong ito.
Dahil ang mga bagay dito sa mundong ito ay temporary lamang. Kaya kapatid, mag-rest ka sa ating mahal na Panginoong Diyos. Kaya minsan, sa ating pong buhay, Kristiyano, ang daming nagtataka. Bakit ganun yun? Kapag katunay na naglilingkod ka at sumasamba sa ating mahal na Panginoong Diyos, magtataka. Praise God. Yung mga tao sa paligid mo, bakit ganun yun? Kahit maraming problema, masaya pa rin. Kahit may mga nakakadismaya, naglilingkod pa rin sa Panginoon. Bakit ganun yun? Diba? Kahit may problema siya, kahit may mga kabigatan siya sa puso niya, may pinagdadaanan siya, bakit napakasaya pa rin niya? Bakit ganun? Diba? Magtataka yung mga tao sa paligid mo. Hindi nila alam, mga kapatid, na ikaw ay nakares sa ating mahal na Panginoong Diyos. Hallelujah! Amen! Kapag ka nakares ka sa presensya ng ating mahal na Panginoong Diyos, ay hindi ka maapektuhan ng mga bagay-bagay na yun na nakakadismaya, nakakadiscourage, na nakikita ng ating pangkaraniwang mata. Amen? Dahil ikaw ay nakares sa presensya ng ating mahal na Panginoong Diyos. Dahil nakares ka, may naaayos sa iyong buhay. May nare-reconstruct. May nabibuild up. Amen? Dati kang matampuhin, magagalitin, ngayon hindi na. Magtataka yung mga tao sa paligid mo. Amen?